paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nahinto ang pagsaboy ni Pinoy ng benitanong tubig kay Aris sa tulong ng kaibigan ng binata na si Risa. Sa kabila nun, lalong naging disentido ang kaaway ni Aris na siya'y mapatay. Subalit biglang nagliyab ang buong katawan ni Pinoy dahil sa kapangyarihan ng Diablo. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman gabi ng lagi. Nasusunod ang buong katawan ko! Mamamatay ka na, lalaki. Magiging abo ka na. Demonyo! Huwag mong idamay ang ibang tao sa kasamaan mo! Hangal ka, Aris. Ayaw mong pumatay. Kaya ako ang magsasabog ng lagim para sa'yo. Huwag kang tumakbo! Para hindi lalong mag-apoy ang katawan mo, Pinoy!
Itutulak kita! Ngayong naitulak na kita at nabuwal ka, magpagulong-gulong ka sa lupa. Magpagulong-gulong ka para mamatay ang apoy sa buong katawan mo. Sundin mo ko, Pinoy! Sundin mo ko para hindi ka tuluyang masunog! Huli na ang pagkilos mo, Aris. Hindi na makakilos ang taong gusto mong iligtas. Patay na siya. Demonyo! Sa akin mo gamitin ang kapangyarihan mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Ako ang tatapos sa pagsasabog mo ng lagim. Maglaban tayo! Hindi tayo magkaaway, Aris. Magkauri tayong dalawa. Anak kita. Ako ang iyong ama. Kaya hindi tayo dapat mag-away. Hindi kita kinikilalang ama, demonyo! Maglaban tayo! Magpatayan tayo! Hanggang sa muli nating pagkikita. Nasaan ka? Bakit bigla ka naglaho? Magkikita pa rin tayo, Aris. Dahil iisa-isahin ko ang mga taong hindi na dapat magtagal dito sa mundo. Magkikita pa rin tayo. Huwag kang umalis! Magbalik ka, demonyo! Lumitaw ka! Magpakita ka sa akin! Maglaban tayo! Para matapos na ang pagkakalat mo ng lagim! Maglaban tayo! Hanggang kamatayan! Tita Nati, wala po pala si Aris dito sa bahay ninyo. Makikipaglamay daw siya sa burol ng kaklase niyang namatay, Risa. Napakabait po talaga ng anak ninyo. Kahit po inaway siya ng kaklase namin bago yun namatay, nagpunta pa rin siya sa burol nito. Likas na mabait ang anak ko. Yun ang labis kong pinagpapasalamat. Hindi na sayang ang paghubog ko kay Ari sa kabutihan at kabanalan sa pulpa sa kanyang pagkabata. Nakakapanghinayang nga po na sa kanya pa nangyari ang nakakakilabot na katotohanan na naging anak siya ng demonyo. Iyon nga ang labis na pinag-aalala ko kay Aris. Ang labis-labis na kinatatakutan ko. Tita Nati, baka dahil sa pagiging anak ng demonyo, ay mapahamak ang aking anak. Ano, Aris? Isa ako sa gustong mapatay ng Diablo? Opo, Nana Epang. Oh. Kaya rin punta ako dito sa bahay niyo para bigyan kayo ng babala at para makapag-ingat kayo. Salamat. Salamat dahil sa paalala mo. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko para kontrahin ang kapangyarihan ng Diablo para hindi niya ako mabiktima. Huli na ang lahat para sa iyo, babae. Nana Epang, bigla pong lumitaw ang demonyo sa tabi ninyo. Oh, Diyos ko! May hawak siyang salapang! Tama. Salapang nga itong hawak ko. Makapangyarihang salapang mula sa impyerno na papatay sa'yo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang
Gabi ng Lagim. Sige, mamisay ka, babae. Habang paulit-ulit na sumisirit sa katawan mo ang pagsik ng kapangyarihan ng salapang na hawak ko. Mamisay ka! Mamatay ka! Demonyo! Tigilan mo na pagpapahirap kay Nana Epang! Wala kang magagawa upang pigilan ako, Aris. Huwag mo siyang tuluyang patayin! Bumalot na sa buong katawan ng babae ang pagsik ng kapangyarihan ng aking salapang. Hindi na niya may iwasan ang kanyang malagim na kamatayan. Nana Epang! Nana Epang! Patay na ang matandang babae. Patay na! Aris, sinisisi mo ba ako? Hindi ho, Papa. Pero kung hindi kayo nakipagkasundo sa demonyo, buhay pa sana sina Pinoy at Nana Epang. Wala po sana mga taong mapapahamak dahil sa pakikipagkasundo nyo sa kampo ng impyerno. Kung hindi ako nakipagkasundo sa demonyo, hindi ka magiging tao. Hindi ka mabubuhay. Mas gugustuhin ko pa pong hindi ako nagkaroon ng buhay. Huwag lamang may mga taong mapahamak dahil sa akin. Aris, wala kang pagpipilian kundi ang pumatay. Hindi, Papa. Kahit na ano mangyari, hindi ko susundin ang gusto ng demonyo. Hinding-hindi po ako magsasabog ng lagim. Hangal ka, Aris! Hangal! Lumitaw sa tabi natin ang demonyo. Demonyo! Akong harapin mo! Maglaban na tayo! Hindi, Aris. Ayaw mong sundin ang gusto ko. Kaya ako ang patuloy na magsasabog ng lagim para sa'yo. Demonyo, bakit itinutok mo sa akin ang hawak mong salapang? Hindi ka nakatupad sa ating kasunduan. Kaya mamamatay ka rin. Hindi! Wag! Papa! Masdan mo, Aris. Masdan mo ang malagim na katapusan ng nakilala mong ama. Ngayong nabalot na ang katawan niya ng kapangyarihang sumirit sa salapang. Malulusaw na ang buong katawan niya. Hindi! Mamamatay na siya! Ano po, Tita Nati? Magdasal po tayo. Oo, Risa. Yun ang pinakamabuti nating gawin para hindi mapahamak si Aris. Magdasal tayo. Sige po. Sa paulit-ulit natin pagdarasal, naniniwala ako, pakikinggan tayo ng Diyos. Ililigtas niya si Aris at pupuksain niya ang demonyo. Bakit ka nandulumog, Aris? Pinatay mo ang papa ko, demonyo. Hindi siya ang tunay mong ama. Ako. Dahil hindi siya nakatupad sa kasunduan nyo, pinatay mo siya. At wala kang pakundangan sa pagsasabog ng lagim.
hanggat hindi ka sumusunod sa gusto ko, marami pa akong papatayin. Tama na! Tigilan mo na pagsasabog ng lagim. Susundin ko lang gusto mo. Magiging sunod-sunduran na ako sa iyo, demonyo! Aking ama! Mabuti at natuto ka, aking anak. Tinanggap mo na ako bilang iyong ama at magiging sunod-sunuran ka sa lahat ng naisin ko. Para lalo ako makapagsabog ng lagim, ibigay mo sa akin ang salapang. Masusunod ang kahilingan mo, Aris. Anak kita, kaya tama lamang na pamanahan kita ng aking kapangyarihan. Masusunod ang gusto mo. Heto ang salapang. Ngayon, Aris, hawak mo na ang makapangyarihang salapang na nagmula sa impyerno. Magsabog ka na ng lagim. Patunayan mo na ang iyong pagiging Diablo. Pumatay ka na, anak. Pumatay ka ng pumatay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano pang hinihintay mo, Aris? Humayo ka na, aking anak. Kumilos ka na bilang isang alagad ng impyerno. Oo, demonyo. Susundin kita, aking ama. Gamitin mo na ang makapangyarihang salapang upang magsabog ka ng lagim. Patutunayan ko ang aking pagiging kampo ng impyerno. Papatay na ako. Gagamitin ko ng bagsik ng kapangyarihan ng salapang para magsabog ng lagim. Ngayon din. Aris, bakit sa akin mo itinutok ang salapang? Ikaw, demonyo. Ikaw ang magiging biktima ng bagsik ng kapangyarihan nito. Wag, Aris. Sariling salapang mong tatapos sa pagsasabog mo ng lagim. Angal ka, Aris. Pinansi mo ako. Mapapatay mo ako. Ngunit bago tuloy ang palusaw ang buong katawan ko, pasisiritin ko sa aking mga mata ang iba yung pagsik ng aking kapangyarihan para kapatay ka. Tita Nati, totoo po palang nabalitaan ko. Patay na si Aris.
Kaya naparito kayo sa simbahan. Oo, Risa. Ayon sa ilang nakasaksi, napatay ni Aris ang demonyo. Pero bago tuluyang nalusaw ang buong katawan ng kampo ng dilim, napatay rin niya ang anak ko. Tininig po ng Diyos ang dasal natin. Sa awa at tulong ng Panginoon, nagwakas na ang pagsasabog ng lagim ng demonyo. Pero bago po nawala ang kampo ng dilim, naging biktima niya rin si Aris. Dakila ang anak ko. Banal. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng marami. Kaya natitiyak ko, hindi sa impyerno, sa langit mapupunta ang kaluluwa ng aking anak. Nasisiguro ko rin po yan, Tita Nati. Dahil sa kabutihan at kabanalan ni Aris, karapat-dapat lamang siyang mapunta sa langit. Karapat-dapat lamang siyang maging santo, kahit ituring pa siya ng iba na isang santong demonyo. May taong tumalikod sa kasalanan at nagpakabanal, kaya naging santo. Katakataka kayang maging santo ang isang banal na demonyo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Terpiyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim.